It's siguro to D405. Sabi niya, tanong lang po, sino po ang nakakita kay Apostol Pedro nakarating sa Roma? Yung mga Kristiyano na nasa Roma. Ang dali lang naman sagutin yan. Ang nakakita sa kanya, yung mga Kristiyanong nasa Roma. Ang problema lang ngayon, yung Kristiyanong nasa Roma, walang ni isa man sa kanila ang naging tagapagsulat sa Biblia. Kaya ni isa sa kanila, walang Bro, yung boses nakapagsulat. mo bro, ano ba yun? Yung boses Ano? mo, ano. Sige, tuloy mo lang. Ano? Parang nagagaralgal. Nagagaralgal. Ayan o, nagagaral. Sa, sa ano to? Sa microphone ito. Signal. Signal yan. Okay. So, ang nakakita doon kay Apostol Pedro na nakarating sa Roma ay ano, mga Kristiyano sa Roma. Kaso nga lang, walang ni isa sa kanila ang tagapagsulat sa Biblia. Kaya walang ni isa man sa kanila ang nakasulat na mahahanap sa Biblia. Oh. Bakit? Sino ba nakasulat sa Biblia? Sa Aklat ng Roma, di ba, sa Apostol Pablo? Oh. Wala siyang nakisulat doon. Ngayon, pero yung mga sinaunang mga Kristiyano sa mga church fathers, nasa kanila ang record kung nakapunta si Pedro sa Roma. Actually, inaamin ng mga Seventh-day Adventist yan eh. Nasa kanilang aklat na doon naibuhos ang dugo ni Apostol Pedro. Katunayan, nahuli siya sa pamumuno ni Emperador Nero. Yun namang mga tumututol naman dyan, wala namang maipakita na dokumento na hindi nakapunta sa Roma. Ito pinagkaiba eh. Yung walang koneksyon sa tunay na Kristiyano, nakabate lang kung anong nabasa sa Biblia, para lang silang abogado nung kriminal. Pero hindi nila alam ang mga hindi sinalaysay ng kriminal sa affidavit. Wala silang alam doon. Ang nakakaalam, yung state witness na kasama ng suspect. At sino yon? Eh di kami mga Katoliko kasi alam ng mga church fathers namin kung ano yung mga sinasabi nila, mga ginawa nila na hindi na naisulat sa Biblia. Yan ang pinakamalaking question sa mga nagki-claim lang. Nagki-claim lang. Oh, yung mga Seventh-day Adventist, nagsaliksik. Natuklasan nila, doon nga napatay si Apostol Pedro. Katunayan, nasa world history yan eh. Sabi doon na, Peter founded the church at Rome. He was the first bishop of Rome and was crucified at the stadium near the spot where the Church of St. Peter stands today. Yon ay nasa World History by O'Brien. Nakalimutan ko anong page yon. Nakasa na doon sa page na yon. Peter founded the church at Rome. Ano daw? Peter founded the church at Rome. Basahin natin sa ano. Ito sa isang history para may pakita ko sa inyo na may record. Oh. Mga Kristiyano na nasa Roma nakakita. Ito tayo ha. At silipin sa history. Ito yung history na yun. Oh. Ito, napin ko lang. Sa mga record ko rito ng history. Dito yun eh. Ito. Oh. Ito. Kita ko sa inyo ha. Ayan. Oh. Sabi dito, ayan. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. Ito ay tumutukoy sa Antioch. Wala ba sa atin tayo na? This 50 days after the resurrection of Jesus Christ from the dead, the Holy Ghost descended upon the apostles, and Saint Peter preached the first missionary sermon to a vast crowd of Jews. 3,000 souls entered the newborn church that day. The apostles at first confined their efforts to Jerusalem and the Holy Land.
where numerous communities of fervent Christians soon grew up. But the persecution scattered the flourishing congregation of Jerusalem far beyond the boundaries of Palestine. This resulted in the establishment of Christianity in many pagan cities, notably Antioch, the intellectual and commercial center of the Orient. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. But so far, these new Christian communities were recruited exclusively from the Jewish colonies which existed in nearly all the large cities. Soon, however, the conversion of pagans was inaugurated and assumed greater proportions. The great Saint Paul, more than any other apostle, made this special task. Saint Peter, the prince of the apostles, after laboring for some time in Antioch, transferred his residence to the capital of the world, the city on the Tiber. Here he died a martyr's death by crucifixion and the persecution under Nero. And here too, Saint Paul was beheaded on the same day. The arrival of the humble fisherman made Rome what she was destined to be, the residence of the Vicar of Christ on earth. It was the greatest event in her history. Kaya yung mga kumukontra dito, ang tanging dahilan lang naman, walang nabasa sa Bible. Ang kumukontra, sabihin lang, wala yan sa Biblia. Eh kung wala, ibig sabihin, wala rin. Ang tawag dyan, fallacy of argument from silence. Bakit? Hindi porket wala kang nabasa. Halimbawa, may nabasa ka ba nakarating sa Pilipinas? Wala. Walang mabasa nakarating sa Pilipinas. Pero ibig sabihin pa, di nakarating sa Pilipinas. Halimbawa, ganito. Ang Kristyanismo nakarating sa Antioquia. Ang sabi sa Gawa 20:28, ingatan mo yung sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Ngayon, alam ba nila ang obispo doon sa Antioquia? Wala. Sabihin lang nila, wala yan sa Bible. Dahil ba wala sa Bible, sabihin walang bishop sa Antioch? Ang tawag dyan, fallacy of argument from silence. Ano yung fallacy of argument from silence? Basahin natin. Ano yun na? Para sa mga argument from silence. Ito. Ano yung argument from silence? Sabi, the argument from silence fallacy or argumentum excellentio is a logical error where someone concludes something is false or non-existent because it isn't mentioned in a source. Sabi nila, hindi totoo yan. Because it isn't mentioned in a source. Ang source nila kasi, Biblia lang. Kaya akala nyo, wala. Eh kung magbasa kayo ng history, maraming tagapagsulat na hindi naman writer ng Biblia pero isinulat sa kasaysayan. Silang mas nakakaalam. Ngayon, treating the absence of evidence as evidence of absence. The argument from silence ay isang kamalian kung saan ginagawang ebidensya ang katahimikan o hindi pagbanggit ng isang source upang patunayan na hindi nangyari o hindi umiiral ang isang bagay. Ito yung mga katanungan na hinahanap ang letra por letra kung saan hinihingi ang eksaktong salita. Ngayon, hindi porket wala kang nabasa letra por letra, sabihin mo nang wala. Dahil yung Babylonia na nasa 1 Peter 5:13, code name lang yan. Code name lang yan. Iniingatan ni Apostol Pedro ang kanyang sarili kasi hinahunting na siya ng mga Romanong pagano. Kaya instead na Rome ang nilagay niya Babylonia. Para pag nabasa, pag na-research ng kalaban yung kanyang mga writings, at least wala silang ideyang makuha na nasa baluarte pala nila si Apostol Pedro. Parang sa inyo. Alam mo, MCGI. Alam mo, sa MCGI. No? Sa MCGI, halimbawa, nung nakapunta si Soriano sa Brazil, hindi naman nila agad sinabi na pinalipad nila si Soriano sa Brazil.
Kasi ipinaiiwan nila sa kaguluhang mangyayari. Oh, ibig sabihin ba, hindi nakapunta, wala doon kasi wala silang binanggit pumunta doon. Nagsabi lang sila pumunta doon nung nandoon na. Nakita nyo? Nakita nyo? Pero habang pabiyahe pa, walang binabanggit ang mga member ng MCGI na si Eli Soriano nag-iimpake na, naghahanda na, pupunta siya sa airport, tapos magkukuha ng ticket. Walang ganun, walang mga pasabi. Pinaalam na lang, nandoon na. The same yan kay Apostle Peter. Hindi niya ginamit ang pangalang Roma nang isulat niya ang unang Pedro. Bagkos, ang ginamit lang niya doon, Babylonia, para hindi agad matrace kung nasaan siya. O, may nakakita ba? Meron. Ang mga sinaunang Kristiyano ng iglesia na nasa Roma. Dahil kahit i-research nyo pa, hindi maitatanggi na ang first bishop of the Church of God in Rome, si Jesus na yun noon, si Peter, si Apostle Peter, ang first bishop of the Church of God in Rome. Kuha ninyo? O, ngayon, tututol kayo. Kung tututol kayo, maglabas kayo ng listahan ninyo sa mga naging Bishop of Rome na kakontra sa listahan na inilabas namin. Kami ang nakakaalam kasi kami ang membro, hindi kayo. Ayun, yun ang sagot doon sa ni Itsoy, kung kay Itsoy ito.